Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Dinala niyo po kami sa lugar na ito. Naniniwala po kami na kami po'y pinagpala at lalo pang pagpapalain dahil po sa inyong masaganang biyaya sa aming buhay. Sa aming pong pakikinig ng inyong mga salita, nawa po, Panginoon, patuloy kaming lumakas, patuloy kaming magabayan, at patuloy na mapagpala pa kami para maging daluyan kami ng pagpapala sa buhay ng marami, Panginoon. Kaya salamat po sa araw na ito. Even as I pray for the Holy Spirit to guide me sa paghahayag ng inyong salita, Panginoon, at sa inyong pong puso't kalooban, Panginoon, ang bawat isa. Sa ganon, pagkatapos ng gawain namin, kami pinagpalang lubos, Panginoon. Thank you sa lahat ng ito, sa inyong pong papuri, sa ngalan ni Jesus. Amen at Amen. Okay? Isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Ang paksa ko po ngayong umaga is people are attracted to the light. Alam niyo po, marami pong mga nakaka-attract po sa buhay ng tao. Of course, pag may nakikita po tayong magagandang mga bagay, na-attract po tayo. Magagandang tanawin, no? Yung mga magaganda nating kapatiran, amen po ba? Kapag may nakita tayong maganda, of course, we are attracted to that. Na-attract tayo sa mga taong mga talented, mahuhusay. No? At na-attract tayo sa mga taong unique, kakaiba sila. No? Merong mga mahuhusay kumanta, no? At na-attract tayo sa kanila. At na-attract tayo sa mga taong natatalino, mga influential people. At iba't iba ang mga attraction na dumarating sa atin, pero isa pa na nakaka-attract sa atin is the light. Kapag merong maliwanag, na-attract po tayo. Amen po ba? Lalo na po kapag madilim, eh talagang very much attracted tayo sa pag merong liwanag. At ito po ang nais natin bigyan ng pansin ng umagang ito, that people are attracted to the light. People are attracted to the light. Sapagkat kung saan merong liwanag, ay nagkakaroon po ng attraction sa atin. Ibig sabihin ng attraction, nakukuha po yung pansin natin. At ibig sabihin ng attraction, ay nagiging interesado po tayo, nagugustuhan natin. Kasi attractive. No? At isa sa mga attractive, of course, yung liwanag. No? Na-attract tayo sa liwanag. Kaya kapag po nakikita natin yung mga Christmas lights, nakikita natin yung mga neon lights, na-attract po tayo. Kaya karamihan ng advertisements, ay mga ads, makikita nyo may magaganda silang lights sapagkat nakaka-attract ang liwanag. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Basahin po natin Matthew chapter 5, verse 14. Tingnan po natin dito ang tungkol sa liwanag na binabanggit ng Panginoon. Matthew chapter 5, verse 14. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Amen po ba? Kaya po dito ay bumanggit po siya ng ilaw. Ito pong istorya nito ay bahagi po ng sermon ng Panginoon sa Sermon on the Mount, at ito po ay naganap sa Mount of Galilee, kung saan maraming mga taong sumusunod sa Panginoon, at siya po ay naghayag ng aral, nag-sermon tungkol sa Sermon on the Mount. At ito po, yung sinasabing Sermon on the Mount is the Beatitudes. Na sa ibang salin, sinabi nilang ito yung Beatitudes. Ibig sabihin, ito raw yung attitude to be. Ibig sabihin, yung Beatitudes, attitude to be, o yung mga dapat na attitude, pag-uugali sa loobin, na dapat na nakikita po sa buhay natin. At isinama po rito, yung tungkol sa ilaw ng sanlibutan. At binanggit po rito, ang magbibigay po ako ng pansin, tatlong bagay po tungkol sa ilaw na ito.
Yung handa na makinig, magsabi ng amen. Number one, nais ko pong bigyan ng pansin, people are attracted to you because you are the light of the world. Kaya po na-attract sa atin ng tao, bilang mga Kristiyano, hindi po dahil sa ating lamang na husay at galing, hindi dahil sa ating kagandahan, kundi higit sa lahat, sa liwanag na taglay-taglay po natin. Kasi po, ang mga kagandahan po natin lumilipas. Ang anumang bagay sa buhay natin ay dumarating ang araw, ay nag-fade away. No? Pero yung liwanag ay hindi po. Sapagkat tayo po, kaya po tayo tinawag na light of the world kasi ang source ng ating liwanag ay walang iba kundi ang Panginoon. Sabi ng John chapter 8, sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Ang sabi ng Panginoon. At binanggit niya rito, tayo naman, sabi niya, you are the light of the world. Bakit? Sino yung binabanggit niya? Yung mga taong niliwanagan ng Panginoon. Yung mga taong na kay Jesus, yung mga taong tumanggap sa Panginoon, ang liwanag na nasa atin ay hindi sa atin, kundi liwanag na galing sa Panginoon. Yung naniniwala, magsabi ng amen. Kung paano pong ang buwan ay, ang liwanag niya ay galing lang sa araw. Kaya kapag nawala yung araw, wala na pong liwanag ang buwan. Kasi ang liwanag niya ay connected to the sun. Tayo po, ang ating liwanag ay connected to our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya po tayo nagliliwanag, kaya gumanda ang buhay natin, kaya tayo pinagpala, kasi nakonect po tayo sa Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya kapag ikaw ay nakonect sa Panginoon, tiyak at tiyak, magliliwanag ang buhay mo. Kasi nakonect ka sa power na galing sa Panginoon. Katulad ng mga ilawan na ito, itong lahat ay nagkakaroon ng liwanag kasi nakonect sa source of power. Nakakonect yan sa kuryente. At sa kung saan pinanggalingan yan ay connected, kaya po nagliliwanag yan. At ganoon din po sa buhay ng bawat isa sa atin, unless your life is connected to the Lord, hindi ka magliliwanag sa buhay dito. Maaaring magliwanag ka rin naman sa isang pagkakataon, pero temporary lang lahat yun. Sapagat ang tunay na liwanag na naglo-long last ay walang iba, kundi ang liwanag na bigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung tayo man ay nagliliwanag, tayo man ay na-attract ang buhay ng maraming tao sa atin kasi ang nakikita nila ay si Jesus sa ating mga buhay. Nakikinig po ba kayong lahat? Paano po na yung liwanag ng Panginoon ay sumaatin? Una sa lahat, dahil sumampalataya ka sa Panginoon. At pangalawa, dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa iyong paikinig ng salita ng Diyos, habang tinatanggap mo ang salita ng Diyos, tinatanggap mo ang Panginoon at ang liwanag ng Panginoon. Sapat ang salita ng Diyos, sabi ng aklat ng mga awit, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yung salita ng Diyos ay ilawan sa ating paan, sa ating hakbang, at siyang magbibigay liwanag sa ating daraanan. Kaya nga po, ang Panginoon at ang salita ng Diyos ay iisa. Kung tinatanggap mo si Lord, you need to accept the word of God. Kasi kapag tinatanggap mo si Lord, kinikilala mo si Lord, pero wala ka pong salita ng Diyos, kulang na kulang po. Ganyan po ang naging kalagayan ko. I've been very religious for many years of my life. Pero kulang na kulang po sa salita ng Diyos. Kaya po kahit ako'y laging nagsisimba, nagro-rosaryo, kahit marami ko binabasang nobina, pero wala po yung salita ng Diyos sa puso ko. Kahit po ako'y very religious, ako po'y nagsusugal pa rin, nagbababae pa rin, nagbibisyo pa rin, kasi hindi ko po natunghayan yung salita ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Panginoon, no? Pero kulang sapagkat wala yung salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay dumadali sa akin through the Word of God. Kinakailangan mo ng salita ng Diyos, kasi yung salita ng Diyos, ang magiging power sa iyo, yung salita ng Diyos ang magbibigay po sa atin ng lakas at ng biyaya para po magbago ang ating mga buhay at maging ganap na magliwanag po ang buhay ng bawat isa. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin ng Panginoon at ang salita ng Panginoon. They are one. Kaya nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ayon sa John 1:1 at ayon sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and glory. No? At walang iba, kundi ang Panginoong Kristo. Siya yung salita
na nagkatawang tao, si Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Panginoon, John chapter 15, if you abide in me and my word abide in you. Laging magkasama po yun at magkaugnay po na ang pagtanggap sa Panginoon ay pagtanggap din po sa salita ng Panginoon. Kaya nga, you need to continue to listen to the Word of God. You need to continue to dwell in the Word of God. Kasi ang pagtanggap sa Panginoon ay pagtanggap sa salita ng Diyos at habang tinatanggap ang salita ng Diyos, nagkakaroon ng liwanag ang iyong buhay. Yung naniniwala, magsabi ng amin. Mga kapatid, wala pong buhay na magliliwanag apart from Jesus. Wala po. Minsan akala natin nasa liwanag na tayo, pero makikita niyan sa uri ng buhay ng tao. Kapag yung uri ng buhay ng tao ay liko, nandiyan po ba kayong lahat? Hindi matuwid, tapos puno ng kasinungalingan, puno ng hypocrisy, yan po ay buhay na walang liwanag. Madali pong magkunwari, no? Katulad ko po, nung ako po hindi pa nakakilala sa Panginoon, marami pong mga kasama ko na sabi nila, mabait naman yan si Roman. No? Kasi Roman po sinabi ko. Ang tawagan po kasi namin mga apelido. Kaya minsan, ipapakita natin mabait tayo, pero marami tayong mga tinatagong mali at kasalanan sa ating buhay. Na magaganap lang, mababago lang kapag dumating ang liwanag sa buhay natin. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya kailangan po natin ng liwanag. Walang iba kundi ang Panginoon. Sa ating nga pong bahay, tingnan niyo po, pag brown out, madilim yung bahay natin. Hindi po natin malinis ang bahay natin. Hindi natin maayos na maganda kapag madilim. Kinakailangan ng liwanag. Hindi mo maayos ang buhay mo, malimang dumating si Jesus sa buhay mo. Malimang yung salita ng Diyos ay bigyan mo ng puwang sa buhay mo. Kasi pag walang liwanag, hindi mo maayos at hindi mo malilinis ang buhay mo kapag walang liwanag. Naniniwala po ba kayo? Kaya nga kadalasan pag madilim, yung ginagawa lang natin natutulog. Kasi wala tayong ibang magawa pag madilim. Kinakailangan natin ng liwanag para makagawa tayo. No? Kung madilim na madilim, walang ilaw, wala kang gagawin, kundi matulog. Hindi ka makakakilos, hindi ka makakagawa. Malimang magkaroon ng liwanag. Hindi po mababago ang buhay, hindi maayos ang buhay pag walang liwanag. Pag walang liwanag na dala ng Panginoon, pag walang liwanag na galing sa salita ng Diyos, hindi mo maayos ang buhay mo. You will continue to live in the darkness. Maraming mga tao, kala nila nasa liwanag sila. Kala nila okay yung ginagawa nila. Pero pag tinignan mo yung buhay nila, yun ang lakad ng kadiliman. Hindi nila alam that after this life, patungo sila sa kapahamakan ng buhay. Tulad ng binabanggit ko po sa Aklat ng Kawikaan, there is a way that seems right in the sight of men, but the end thereof is the way of death. Merong daan na tila matuwid sa harap ng isang tao, pero ang dulo pala nun ay kapahamakan. Kasi kapag ka wala ang taglay na liwanag ng salita ng Diyos sa buhay mo, patungo ka sa kapahamakan ng buhay. Kinakailangan mo si Jesus, kinakailangan mong salita ng Diyos. Doon pa lamang magkakaroon ng liwanag ng iyong buhay. Lahat na nakikinig, magsabi ng amin. Dati, sabi nga ng Panginoon, nagturo ang Panginoon, sabi niya, di ba ang sabi ng kautusan, huwag kayong mga ngalunya? Pero ang sabi ng Panginoon, pero ang sabi ko sa inyo ngayon, sabi ng Panginoon, pag tumingin kayo ng malaswat sa isang babae, kayo'y nangangalunya. Medyo mabigatan. Nakikinig mo ba kayong lahat? Sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng batas, ang sabi ng kautusan, pag kayo'y pumatay, kayo ay mga murderer. Pero sinasabi ko sa inyo, ang sino mang mapuot sa kanyang kapatid ay isang murderer. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya kapag naunawa po natin yung salita ng Diyos, grabe pa lang salita ng Diyos. Akala natin ganun-ganun lang ang buhay. Akala natin okay lang ang buhay. Akala ng marami basta tumatawag ka sa Panginoon, basta nagsisimba ka, okay na yun. Pero mga kapatid, tulad ng binabanggit ko po sa inyo, ang tunay na buhay na kay Lord ay buhay na nagliliwanag. Dapat nagliliwanag ang buhay mo, unti-unti. Habang ikay lumalapit sa Panginoon, unti-unti, lalong nagliliwanag ang buhay mo. Yun ang niniwala ko magsabi ng amin. Sabi nga ng Aklat ng Kawikaan, the path of the just is as the shining light that goes brighter and brighter unto the perfect day. Na yung liwanag, yung buhay daw po ng mga matuwid, mga tumanggap kay Lord, mga Kristiyano, ay paliwanag ng paliwanag.
Tulad ng sikat ng araw, habang tumatanghali, paliwanag ng paliwanag, patindi ng patindi ang sikat ng araw, hanggang sa kaduluduluhang panahon ng buhay natin. Dapat ang buhay mo, paliwanag ng paliwanag. Nakikinig po ba kayong lahat? Maaaring hindi naman tayo perfecto, mga kapatid. Totoo po yan, we cannot be perfect in this life and in this body. Kasi itong ating body ay imperfect. Pero mga kapatid, dapat paangat naman ng paangat. Paganda ng paganda, paliwanag ng paliwanag. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Dapat ang buhay mo ay kung nagsimula kang madilim, unti-unti paliwanag ng paliwanag yan. Habang nagpapatuloy ka kay Lord, nagpapatuloy ka sa salita ng Diyos, talagang paliwanag ng paliwanag yan. Ang mga bumbilya, iba-iba po ng wattage, di ba? May mga 3 watts na ngayon, 5 watts, may mga 10, 20, 40, 100 watts. Depende po, nakikinig po ba kayong lahat? Ganon din sa buhay natin, maaaring nagsimula po tayo sa dilim, pero unti-unti liliwanagan po tayo ng Panginoon as we continue in the Word of God. Di ako mababago ka. Amen po ba? At wala na pong pinakamaganda, pinakamasaya, at mapayapang buhay, kundi yung buhay namin, taglay na liwanag ng Panginoon. Yan po ang pinakamagandang buhay, mga kapatid. Amen po ba? Walang kwentang meron tayong bumbilya, pero pundido naman. Di ba sa bahay, pag may mga pundido tayong ilang, tinatapo na natin, kasi hindi naman nagliliwanag. Pero yung mga bumbilyang umiilaw, hindi natin tinatapon. Ginagamit natin, tinatabi natin, at gagamitin natin, at ginagamit natin kasi ang liliwanag siya. I-connect mo lang. Amen po ba? Lahat po ng connected kay Lord, nagliliwanag. At dapat nagliliwanag. Kapag hindi nagliliwanag, may mali. Meron hindi tamang koneksyon, kaya hindi nagliliwanag. Meron dapat ayusin, meron dapat ituwid, meron dapat baguhin. At pag ayos yan, magliliwanag yan. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga po tayo, we are the light of the world. At ang mga tao attracted sa mga liwanag. At ang tao dapat na-attract sa atin. Meron silang nakikitang kakaiba sa ating mga buhay. Hindi tayo katulad ng iba. Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagat marami po tayong mga lakad na hindi na po katulad ng sa kanila. Oo, kaibigan pa rin po natin yan. Mga mahal po natin sa buhay yung iba, kapamilya natin. Pero hindi lahat ng gawa nila pwede na natin gawin. Kasi tayo po ngayon ay niliwanagan na ng Panginoon. Iba na ang landas ng ating buhay. Ang buhay po na landas na inilagay sa akin ng Panginoon, isang matuwid na landas. Isang landas na matuwid at maganda sa harap ng Diyos at isang landas na pagpunta sa piling ng Diyos sa langit. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong pumasok sa maluwang na pintuan, huwag kayo sa makitid na pintuan. Sapagat yun ang papunta sa buhay. Marami na sa maluwang na daan at pumapasok sa malapad na pintuan pero papunta yun sa kapahamakan. Lahat na nakikinig nagsabi ng amen. No? Kaya marami doon. Pero mga kapatid, tayo po, mapalad po tayo. Kasi niliwanagan tayo ng Panginoon, ginabayan tayo ng salita ng Diyos. At ito pong ating pong samba sa Panginoon, pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Tulad ng lagi kong binabanggit, ito ang pinakamataas na pag-aaral. Kasi ang reward po nito ang pinakamataas sa lahat. Tayo pong lahat ay makakarating sa piling ng Diyos sa langit sa magitan po ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Yung iba, nag-aaral ng abogacya, nag-aaral ng medicine, nag-aaral sila ng engineering kasi gusto nilang umangat ang buhay nila. Pero lahat ng pag-aaral na yan hanggang lupa lang. Ang pinakamataas na pag-aaral, yun ulit-ulit, binabanggit ko ulit sa pagkatang ito, itong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ang pinakamataas na yan. Yung naniniwala magsabi ng amin. Kasi ang magiging resulta po nito ay buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. So, itong mga pag-aaral natin. Kaya ito ang pinaka-importanting pag-aaral. Kasi yung ibang mga pag-aaral, maganda. Kaya lang hanggang dito lang. Pag nag-aaral ka ng abogacya, minsan isang araw magiging abogado ka, nag-aaral ka ng education, minsan isang araw magiging teacher ka. Pero hanggang dito lang. Hindi mag-lead sa'yo towards heaven. Malibang mag-aral ka ng salita ng Diyos. Malibang papakinggan mo, isa puso mo ang salita ng Diyos, then ito ang aral na magdadala sa'yo sa piling ng Diyos sa langit. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya ito ang pinakamataas sa pag-aaral at pinakamahalagang pag-aaral sa kabuuan ng ating buhay sa ibabaw ng lupa.
Are you listening? Are you listening? Marami po kasi ang tingin ng iba lagi, buhay nila dito sa ibabaw ng mundo. Kaya nga hindi uma-absent sa school, talagang porsigido, lahat ng gawain sa school. Pagpatungkol naman sa church, hindi nila binibigyan ng pagpapahalaga. Minsan namamali po tayo. We are majoring on the minor and we are minoring on the major. Ibig sabihin, yung mahalaga, hindi mo nabibigyan ng mas mahalaga. Pero yung hindi masyadong mahalaga, yun ang mga napapahalagahan mo. Dapat ayusin po natin. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi mo sa katabi mo, ayusin natin. Kaya, dapat ayusin natin. Dapat si Lord ang pinakamahalaga. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ang pinakamahalaga at pinaka-importante sa buhay ng bawat isa sa atin. Sapagat ito ang pinakamataas na pag-aaral, ito ang pinakamahalagang pag-aaral, at ang bunga at resulta nito, hindi lang lupa, kundi papunta sa piling ng Diyos sa langit, ang buhay na walang hanggan. Yung naniniwala magsabi na amin, at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen? Amen? Yung malakas para sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mahalaga po mga kapatid sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay ginagabayan, nililiwanagan ng salita ng Diyos. At kapag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, you will be assured of life eternal kahit nabubuhay ka pa dito sa ibabaw ng lupa. Tulad na binabanggit ko po sa inyo, kapag may nagtanong sa inyo, pagkatapos ba ng buhay nito, saan ka ba pupunta? Sa langit pa o sa impyerno? Dapat masagot mo, pupunta ako sa langit. Pag ang sagot mo, hindi ko alam, pag namatay ako sa ako palang malalaman, mas malamang sa impyerno ka. Hindi ka sa langit. Kasi, yung mga taong tunay na sumampalataya sa Panginoon, sigurado ka, papunta ka sa langit. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya paano mo naman nasabi yun, Bishop? Paano mo nasabi yung Pastor? Simple lang. Sabi ng Bible na gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus Christ upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ka ba sa Panginoon? Pag sumasampalataya ka ng buong puso sa Panginoon, sino yung sumasampalataya? Yung sumasampalataya, yung niliwanagan ng Panginoon, lumalakad sa liwanag ng Diyos, ang landas ng buhay niya na bago na, buhat sa luma, naging bago na. Ibig sabihin, may sumasampalataya. Pag gano'n ang kalatayuan ng buhay mo, sigurado ka, pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Bakit? Sumampalataya ka. Amen po ba? At yung pagsampalatayang pananampalataya mo, isang pananampalatayang hindi patay, kundi buhay na pananampalataya. Amen po ba? Ang buhay na pananampalataya may resulta sa buhay mo. May nababago sa buhay mo. Hindi ka na nasa dilim, nasa liwanag ka na, nagliliwanag ka na. Maaaring hindi pa super liwanag, pero at least nagliliwanag ang buhay mo from level to level. Ibig sabihin, totoo, tunay ang iyong pananampalataya. At pag ikay tunay na sumasampalataya, pag namatay ka, may buhay kang walang hanggan. Kaya kapag nakikita mo yung sarili mo, sumasampalataya ako sa Panginoon at ang buhay ko'y unting-unting na binabago ng Diyos, ibig sabihin, tunay ka nga sumasampalataya. Kaya pag may nagtanong sa iyo, saan ka pupunta pagkatapos ng buhay nito, pwede mong sabihin, langit ako. Bakit? Kasi sabi ng Bible, ang sino mang sumampalataya, may buhay na walang hanggan. Kaya lahat ng sumasampalataya, may buhay na walang hanggan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Isa may mga nagtatanong ng ganyan, magugulat ka, mabibigla ka, hindi mo alam ang sagot. Pag hindi mo alam ang sagot, sabihin na hindi pa ito matibay na Kristiyano, hindi pa alam ang hindi pa alam ang kanyang stand base sa kanyang pananampalataya. Dapat alam mo yung tayo mo sa pananampalataya. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Lahat ng ligtas rito, magsabi na amen. Bakit tayo naligtas? Dahil sa pananampalataya. Panampalataya natin ang Panginoon. Amen. Dahil sa Panginoon, nililiwanagan niyo pang buhay natin. Pag tunay kang sumampalataya ni Lord at nagkaroon talaga ng connection ang iyong buhay sa Panginoon, tiyak at tiyak, magsisimulang magliwanag. Tiyak at tiyak. Nakikinig po ba kayo lahat? Pag nagsaksakan ng isang dyan sa mga outlet na yan, pag may power, pag nakuryente ka, meron. Amen po ba? Pero pag sinaksak mo at walang kuryente, walang nangyari, hindi umilaw, hindi lumaganag, ay sabihin, may mali. Meron hindi tama. Pero lahat po tayo na sumampalataya sa Panginoon,
tiyak po, may liwanag na dumadaloy sa buhay. Amen po ba? Kaya lahat ng ito, lahat ng yung ating pong buhay, yung liwanag po na nasa atin, lahat ng yan, ang source niyan, si Jesus. Si Jesus at ang salita ng Panginoon. Yan ang source ng liwanag, kaya tayo nagliwanag, kaya po ako nabago. Kasi nung sumampalataya ko sa Panginoon, nagpatuloy po ako sa salita ng Diyos. At through the years, mga kapatid, ang Panginoon ginagabayan tayo sa paglakad natin sa kaliwanagan ng buhay. Kapag nawawala po yung salita ng Diyos, bumabalik po tayo sa dati. Pag wala po yung salita ng Diyos, babalik ka uli sa dati. Kaya kailangan mo magpatuloy sa salita ng Diyos. Kasi nakita ko po at isang katotohanan na nakalulungkot. Yung mga hindi nagpapatuloy sa salita ng Diyos, bumabalik na uli sa lumang buhay. Hindi na sila nagniningning. Unti-unti nang nagdiging. Unti-unti nang lumalamlam yung kanilang liwanag. Kaya kailangan mo ng salita ng Diyos. You need to continually be connected to the Lord and to His Word. Kinakailangan continuous po. Kinakailangan patuloy po. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Kinakailangan laging fully charged. Kinakailangan laging dumadalo. Pag hindi na dumadalo, unti-unti na bumabalik. Unti-unti po. Totoo po yan. Yung mga dati, hindi ka na nagsisinungaling. Dahil lagi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos. Dati hindi ka na nagmumura. Pag matagal ka ng di dumadalo, makikita mo, minsan mababalikan ako sa dati. Kinakailangan lagi. Kinakailangan mo magpatuloy. Are you listening? Are you listening? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Bakit? Ang liwanag na nasa atin, yung galing sa Panginoon. Galing sa kanyang mga salita, as long as you are connected to Him, your life will be a light to this world. Habang connected ka sa Kanya, yung buhay mo magliliwanag. Lahat ang nakikinig magsabi ng Amen. Pangalawa na nais kong bigyan ng pansin, people are attracted to the light. Pangalawa, let your light shine. Shine brightly so people will be attracted to you more and more. Hayaan mong lalong magliwanag. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Hindi pwedeng habang tumatagal, padilim ng padilim. Hindi po. Kung yung mga ilaw na natural, ganon, kasi yung mga ilaw po ngayon, meron lang silang certain number of hours. Pagdating ng 20,000 hours, 30,000 hours, sabi doon sa ang light lang nito, ang liwanag lang nito, ganun lang katagal. Pagdating ng time, talagang mapupundi. Pero hindi ganun sa Kristiyano. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi ang source po natin, hindi po nawawala ng liwanag. Ang source ng liwanag natin is si Lord at ang salita ng Diyos at hindi po napupundi. Hindi dumidilim. Paliwanag ng paliwanag. Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya ang buhay natin ni Lord, dapat paliwanag ng paliwanag. Habang lumalaon, habang tumatagal, ang nagiging problema lang ng marami, pag tumatagal, bumabalik sa dati. Dati masungit, naging maamo. Pag tumagal, naging masungit ulit. Dapat hindi. Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Dapat nagsimula kang mayabang, tapos dinala ka ng Panginoon, nilibanagan ka, naging mapagpakumbaba ka, then continue in the spirit of humility. Hindi pwedeng bumabalik sa dati. Nakikinig po ba kayong lahat? There is something wrong kapag ka bumabalik sa dati. Pag hindi na nagliliwanag ng mas matindi kaysa dati, dapat mas matindi ang pagliliwanag. Dapat habang tumatagal, lalong nauuhaw kay Lord, lalong gumaganda ang buhay panalangin, habang tumatagal, nagiging mapagbigay, habang tumatagal, naglilingkod kay Lord, nakikinig po ba kayong lahat? Huwag po natin hayaan na yung buhay natin ay laging katulad ng dati. Let your light shine brightly. Dapat lalong lumiliwanag. Nakikinig po ba kayong lahat? Bakit? Kapag ganun ang larangan ng buhay mo, lalo kang blessed. Lalo kang pinagpapala, lalo kang pinapaboran, lalong dumarating sa'yo, na-attract, maging ang mga pagpapala, na-attract sa'yo. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi lalo kang nagliliwanag. Are you listening? Are you listening? Kaya nga po, ganun dapat ang buhay po natin. At kung si Jesus ay nasa iyo, dapat lalong nagliliwanag ang buhay mo. Katulad si Apostol Pablo, diba, dating persecutor. Pero dumating sa kanyang liwanag, nakilala niya ang Panginoon. At sa isang liwanag, sa kanyang paglalakbay sa Damascus, ay nakita niya ang isang liwanag at doon nangusap sa kanyang Panginoon. At buhat sa pagiging persecutor, at matinding nag-uusig sa gawain ng Diyos, naging tagapagtanggol ng gawain ng Diyos at tagapagpahayag ng mabuting balita. Nagliwanag
Maliwanag ang kanyang buhay hanggang sa kahuli-huli yan. Sabi niya, ako'y kukunin na ng Diyos. Sabi niya sa aklat ng Timothy. Kaya sabi niya, kukunin na ako ng Panginoon. Ganun, nanaro ko lang yung sinabi ni Apostol Pablo. No? Pero nalaman niya na yung buhay niya malapit nang matapos. At sabi niya, may naghihintay sa aking korona. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang muling pagbabalik. Kaya alam niya na ang ibig kong tukuyin, naging matapat siya hanggang sa dulo. Nung matunghayan niya ang liwanag ng Panginoon, pinanatili niya na yun sa kanyang buhay. At hindi niya hinayaan na yung buhay niya magdilim uli o bumalik uli sa luma. Pinangalagaan niya yung liwanag na tinanggap niya sa Panginoon at pinamuhay na yun. Nung siya'y makakilala hanggang sa kadulo-dulo ng kanyang buhay, tinapos po niya. At sinabi niya, I have finished my course, I have run the race. Sabi niya ganito. Nakikinig po ba kayong lahat? Dapat ganun po kalagayan ng buhay natin. Hayaan natin lalo pang magliwanag. Kasi sabi nga ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creation. Tayo pong lahat ay bago na. Hindi ka na panluma, ang bago ka na. Amen po ba? Bago na ang buhay mo. Kung dati magagalitin ka, puno ka ng hinanakit sama ng loob, dapat pag ikaw ay naliwanagan ng Panginoon, unti-unti mo na mapapagtagumpayan mo. Matututo ka ng magpakumbaba, matututo ka ng magpatawad, kahit yung sa mga taong nakasakit ng iyong damdamin. Are you listening? Are you listening? Amen. Naalala ko po kasi yung laging lumalabas sa Facebook, si Doc Willie Ong. Na-stress daw siya sa maraming followers niya, sa maraming nag-bash sa kanya. Kaya nga po, noon pa, bago pa yung kay Willie Ong, mga nababasa ko noon na isang cause daw ng cancer is bitterness. Yung mga hinanakit at sama ng loob. Hindi, isa lang yun ha. Hindi ko naman sinabing yun lang ang dahilan. Kaya kapag may taong nagkakasala sa atin, just forgive them. Pamubayan na natin sa Panginoon. Nakikinig pa po ba tayong lahat? Nakikinig pa po ba tayong lahat? Isang kadahilanan ng mga sakit karamdaman kapag kami hinanakit sama ng loob na marami ng taon hindi mo pa mapatapatawad. Kaya sabi nga ng isang doktor nung nandun siya sa ospital, sabi niya kung lahat ng mga pasyente nito marunong magpatawad, bukas kalahati sa kanila, uuwi na. Magagaling na yun. Lahat na nakikinig, sabi na namin. Kasi one of the causes of cancer, bitterness. Pag na pasukan ka ng hinanakit sama ng Lord. Kaya kung may nakasakit sa'yo, lagi mong sasabihin, Lord, pinatatawad ko na po sila. Pagpalain niyo po ang kanilang mabuhay. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kapag ka na ipapanalangin mo na yung ganong panalangin, ibig sabihin, ang Panginoon ay kumilos na sa iyo at ikaw ay dinadaluyan ng liwanag ng Panginoon. Are you listening? Nakikinig, magsabi ng amin. Magpatawad ka para sa ikabubuti mo. Amen po ba? Yung paghihigante, pabayaan mo na sa Panginoon yun. Amen po ba? Basta ikaw, ang tungkulin mo, magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo. Sa buhay pong ito, talaga pong hindi tayo makakaiwas. There will come a time, someone will hurt us. Talagang meron. Pero dapat marunong kang umarap at marunong mong harapin yan para mapagtagumpayan. Ang pinakamasakit na sakit, yung na-hurt sa'yo, yung super lapit sa'yo. Yun ang pinakamasakit. Pinakamasakit yun. Nakikinig mo ba kayong lahat? No? Pinakamasakit yun. Yung bang, ang pinakamalalim kasi, yung pag sinaksa ka ng malapit sa'yo. Pero kung pinana ka lang, medyo malayo yung pana, medyo maaaring tamaan ka, pero hindi gano'ng malalim. Iba yung malapit. Kaya minsan ang malalim nang nakakasakit sa atin yung mga malalapit sa atin. Yung minsan mga trusted natin, tapos dumating yung time, pinagkanulo tayo. Siniraan tayo, ginawan tayo ng kwento, pero ganun pa man, kahit anong nangyari, ang mahalaga, marunong ka magpatawad. Yun lang po yun. Amen po ba? Kasi hindi naman sinabi ng Panginoon, ano ba, matindi ba ang ginawa sa'yo, di huwag mo nang patawarin. Basta ang sabi lang ng Panginoon, patawarin yung mga nagkasala sa'yo. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, kung ginagawa niyo lang ng mabuti, yung mga mabubuti sa inyo, wala kayong pinagkaiba sa mga hindi Kristiyano. Kasi ganun din sila. Kung minamahal nyo lang yung mga nagmamahal sa inyo,
Kaya sabi ng Panginoon, mahalin niyo pati kaaway niyo. Sa ganon, maluwalhati ang inyong amang nasa langit sa inyong buhay. Bakit? Sapagat miski yung mga taong yung mga tao sa labas, yung mga ang mahal lang nila, yung mga nagmamahal sa kanila. Pero yung mga kaaway nila, ang hirap nilang mahalin at patawarin. Pero tayong mga Kristiyano, iba po tayo. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi meron tayong taglay na liwanag ng Panginoon. Hayaan natin itong liwanag na ito yung taglayin natin. Sabagat itong liwanag na ito hindi lang mag-a-attract ng mga tao sa atin, kundi mag-a-attract ng mga pagpapala ng Diyos papunta sa buhay natin lahat. Are you listening? Kaya hayaan mo magliwanag ka pa. Nakikinig po ba kayong lahat? Hayaan mo makita ang pagbabago sa buhay mo. Hindi ka na katulad ng dati. Are you listening? At habang ikaw ay nagliliwanag, lalo ka pang napagpapala, lalong gumaganda ang buhay mo. Amen po ba? At higit sa lahat, hahaba ang buhay mo, lalakas ka, lulusog ka. Kasi lumalakad ka sa liwanag na bigay sa iyo ng Panginoon. Pwede bang palakpakan natin malakas ang ating Panginoon? Amen. Amen. Alam niyo po, wala nang pinakamasarap, kundi yung namumuhay tayo sa kaliwanagan ng buhay. Wala tayong agam-agam, walang kinatatakutan, sapagat alam natin saan man tayo pumaroon, meron tayong taglay na kapayapaan kasi alam natin, ang lakad natin ay lakad ng kaliwanagan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Huwag po tayo bumalik sa kadiliman ng buhay, sa kasinungalingan, sa mga kamalian, kasi mahirapan po tayo ron. Kaya nga po tayo inalis ni Lord doon. Alam niya, hindi magiging maganda ang kalagayan ng buhay natin sa nakaraan. Ang gusto ng Panginoon, dito tayo sa landas ng kaliwanagan. Inalis tayo sa luma, dinala tayo sa bago, inalis tayo sa dilim, dinala tayo sa kaliwanagan. Amen po ba? Inalis po tayo sa mga hinanakit at sama ng loob, dinala po tayo sa landas ng pag-ibig at pagpapatawad. Sapagat yan ang nais ng Panginoon para sa buhay natin lahat. Amen po ba? Mga kapatid, kayo pong mga naririto, habang nagpapatuloy kayo, makikita nyo paganda ng paganda, paliwanag ng paliwanag ang inyong buhay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At ang binabanggit ko po sa inyo, ako po ay 41 years na sa Panginoon. At nakita ko po itong pinakamagandang landas na aking tinahak. Hindi ko naman sinasabing perfecto. May mga mali-mali pa rin ako, may mga imperfections, flaws, pero mga kapatid, nandiyan lagi ang biyaya ng Diyos at pagmamahal ng Panginoon sa atin. Para sa ganun, makapagpatuloy po tayo sa buhay na ito. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, sa ating pong paglakad sa Panginoon, nakikinig pa po ba kayong lahat? Minsan po talagang namamali. Talagang gano'n. Walang perfecto hindi na mamamali. Meron pa rin talagang mamamali, madadapa, magkakasala, pero dapat bumalik ka lang kay Lord. Huwag mo hayaang lumayo ka sa Panginoon. Panginoon, nagkamali po ako, nandito ako muli. Nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo, at yumaya ka po sa iyo, Panginoon. Kasi sa buhay na ito, walang hindi magkakamali. Lahat. May mga times mamamali ka. Magkakasala ka, makakagawa ka ng hindi nakakalugod sa Diyos at hindi nakakalugod sa tao. Pero, hindi na nga mahulugong yan, tumalikod ka na kay Lord. Bumalik ka kay Lord. Habang lumalaon yung kahinaan mo, papalitan ni Lord ng kalakasan. Ang pinakamahalaga lang dapat, yung kinahulugan mo, dapat huwag ka namang mahulog sa susunod doon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kung naglalakad ka dyan sa daan, meron dyan isang malaking hukay, nalaglag ka, tapos naikahon ka, huwag naman bukas malaglag ka ulit. Nandiyan ko kayo lang. Alam mo, mahirap naman araw-araw ka na nalalaglag doon. Hindi mo ba natatandaan? Natandaan mo naman na yung lugar na yun, may hukay doon. Amen po ba? Para sa ganon, sa susunod, maiwasan mo na. Ganon lang naman tayo sa Panginoon. Minsan talaga nalalaglag, nahuhulog, nagkakamali, nagkakasala, pero huwag naman paulit-ulit. Okay lang yung minsan ay talagang nagkataon eh. Pero huwag mo namang hayaan lagi kang malaglag doon. Are you listening? Nakikinig mo ba kayo lahat? Kay Lord po, talaga namang sa harap ng Diyos, alam naman niya. Kaya nung nagkatawang tao si Lord, naintindihan niya tayo. Pero dapat, yumakap tayo kay Lord at tumingin ng lakas para sa ganun, mapagtagumpay naman natin yung larangan mo. Are you listening? Yeah. Hindi ka na nasa dilim. Ikaw ay nasa liwanag na. Kaya ka lang laging nahuhulog sa butas. Kaya laging nahuhulog sa butas na yon, yung mga nasa dilim. Pero pag maliwanag at may taglay kang liwanag, hindi ka na uli mahuhulog doon. Kasi may liwanag ka na. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga,
ang buhay po, para po tayo sa buhay nito, we are, sabi nga tayo po yung mga sojourners and pilgrims in this world. Tayo po yung mga manlalakbay. Alam niyo po, pag naglalakbay kayo sa sasakyan, lalo na pagka gumabi na, kinakailangan may liwanag. Kasi malamang at malamang, pagka ang sasakyan mo walang liwanag, walang ilawan, walang headlight, walang ilaw, malamang at malamang madidisgrasya ka. Mas mabuti pa, huwag ka nang tumuloy. Kasi pag hindi, maaksidente ka. Baka mamatay ka pa. O kaya mabalian ka, mawasak na yung sasakyan mo. Kaya nga tingnan niyo yung mga sasakyan paggabi, pag walang headlight, walang liwanag, mas mabuti pang huwag ka nang bumiyahe. Mas mabuti pang huwag mo nang gamitin. Kasi pag hindi, madidisgrasya ka. Marami pong tao papunta ang kanilang buhay sa disgrasya kasi wala silang liwanag ng Panginoon. Hindi nila alam. Akala nila okay lang. Are you listening? Nakikinig mo ba kayong lahat? Lahat na nakikinig, magsabi ng amen. Tingnan niyo po isang sinasabi dito sa aklat ng John. Tingnan niyo po. John chapter 15. Sabi po dito sa verse, ano po ako? Verse 17. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng kaparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag sa kanya, nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Yung mga tao ro na nasa dilim, gumagawa ng mga masasama, mga mali, mga kalikuan, ayaw nila sa liwanag. Kasi mabibisto ang kanilang ginagawa. Kaya nananatili sila sa dilim. Pero tayo pong mga nasa liwanag, gumagawa ng mabuti, nakalulugod sa Diyos, okay, masarap po sa liwanag. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At ang pamumuhay sa kadiliman ay isang bagay na magpapahamak po sa ating lahat. Kaya nga po tayo inalis ng Diyos doon. Kaya nga po inalis tayo ng Panginoon. At ngayon, tinatanglawan po tayo ng liwanag ng Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita. Kasi ang gusto ni Lord, mapabuti po ang buhay nating lahat. Amen po ba? Kaya ang buhay mo, pabuti ang buhay mo. Kasi may taglay kang liwanag, ang liwanag ng Panginoon. Yung mga taong ayaw tumanggap sa salita ng Diyos, walang liwanag. Dilim po ang nasa kanila. At hindi nila alam yung dilim na yun magdadala sa kanila sa kapahamakan ng buhay. Pero salamat sa tayong lahat, niliwanagan ng Panginoon. Amen po ba? Ang kinakailangan mo lang magpatuloy. Sa ganun, lalo ko pang magliwanag ng magliwanag. Tulad ng binabanggit ko kanina, that the path of the just is as the shining light that grows brighter and brighter unto the perfect day. Na habang tayo po yung mga landas ng matuwid, mga landas ng liwanagan ng Panginoon, paliwanag po tayo ng paliwanag. Dapat yung buhay mo, paliwanag ng paliwanag. Amen po ba? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Maaaring hindi ka pa naman super bagong-bago, pero dapat paganda ng paganda. Pabago ng pabago. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At ganyan dapat ang buhay natin. Sa ganun, marami pang taong na-attract sa atin. Marami pang pagpapalang padadala sa atin si Lord kasi nakikita ni Lord, nagliliwanag ang ating mga buhay. Mahirap pong pagtiwala ng maraming pagpapala ni Lord. Yung mga hindi tuwid ang buhay at hindi nagliliwanag ang buhay. Pero sa mga taong nagliliwanag ang buhay, for sure, may mga greater blessings na nakalaan si Lord para sa iyo. Hindi mo pagsisisihan, kapatid. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Tulad ng hindi ko pinagsisihan, ako'y nakakilala kay Lord, sumunod sa Panginoon, ganoon din po ang bawat isa sa atin. Hindi ko pagsisihan ito. Amen po ba? Taglagin mong liwanag ay ang liwanag na nasa galing sa Panginoon. Mga kapatid, pangatlo, na nais ko pong bigyan ng pansin, when people are attracted to you, they are attracted to your Maker, to your Creator, and to your Savior. Pag ang mga tao daw po na-attract sa atin kasi nagliliwanag tayo, na-attract po sila
sa ating pong tagapagligtas at sa ating Panginoon. Sabi nga po dito, nahayaan nyo, sabi po dun sa ating binasa sa aklat ng Matthew, babasahin ko ulit. Sabi dito. Gayun din naman, sabi ganito, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Kaya po tayo nagliliwanag, kaya na-attract yung mga tao sa atin, na-attract sila sa gumawa sa atin, sa tumawag sa atin, sa nagbago ng ating mga buhay, walang iba kundi ang Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Pag mayroong mga tao po tayong, may mga taong nabibless sa buhay natin, kasi nabibless sila, kasi may Diyos na nagpala sa buhay natin. Kaya po tayo nabago, kasi may Diyos na nagbago sa atin. Amen po ba? Hindi tayo naging ganito on our own. Naging ganito tayo kasi tinulungan tayo ng Panginoon. Pinatawag tayo ng Diyos. Biniyayaan tayo ng Panginoon. At pinagpala tayo ng Diyos. Kaya ngayon, ang buhay po natin ay nagliliwanag. At kung nagliliwanag man tayo, this is for the glory of God. Kaya po tayo nagliliwanag kasi sa ikaluluwalhati dahil sa Panginoon at para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Hindi dahil sa ating mga sarili. Hindi tayo nabago sa ating sarili. Hindi gumanda ang buhay natin dahil sa ating sarili. Ang lahat ng ito ay biyaya at pagpapala ng Diyos para sa buhay po nating lahat. Amen po ba? Kaya kung may mga taong nabibless sa buhay mo, hayaan mo, pag nabless sila sa buhay mo, pag ikaw ay nananalangin kay Lord, Lord, salamat po. Kaya sila nabless sa akin kasi pinagpala mo. Kaya ako nagliliwanag sa kanila kasi niliwanagan mo ako. Amen po ba? Ang lahat ng ito dahil kay Lord, mga kapatid. Nakikinig po ba kayong lahat? Wag po tayong magiging mayabang, wag po tayong lalaki ang ulo, tataas ang ere, dahil sa may mga taong pumupuri sa atin. Dapat nating malaman, ang mga tao ay nabibless sa buhay natin kasi may Diyos na nagpala sa atin. Ang mga tao ay naliliwanagan sa magitan ng buhay natin kasi may Diyos na nagbigay liwanag sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi rito, para sa ganun makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong amang nasa langit. Ang lahat ng ito para sa kapurihan ng Diyos. Amen po ba? Na sa buhay natin, dapat mapapurihan si Lord sa buhay mo. Na hindi ka na katulad ng dati. Hindi na ligaw ang landas mo. Ikaw ay nasa tamang landas. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Wag po natin hayaang mahatak po tayo ng mga taong nasa dilim. Akayin tayo, balik tayo sa lumang buhay. No, sila po mahatakin natin sa tamang landas ng buhay. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At please mga kapatid, dapat lahat ng ginagawa natin something that pleases God. Mga bagay na makapagbibigay luwalhati at saya sa puso ng Panginoon. Kaya nga ang sabi din po ng aklat ng Corinthians, whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. Para sa kaluluwalhati ng Panginoon. At tulad ng lagi kong binabanggit, ang lagi pong pamantayan natin, matutuwa ba si Lord sa ginagawa kong ito? Matutuwa ba si Lord sa lakad kong ito? Dapat si Lord lagi. Amen po ba? Maaaring meron kang lakad, matutuwa ka, pero matutuwa pa si Lord sa lakad mo yan. Yung lagi po, ang pamantayan. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi maaaring maging masaya ka, matuwa ka, enjoy ka, pero masaya ba si Lord? Yun lagi. Pag si Lord masaya, then go for it. Pero kung hindi, ikaw lang ang masaya, si Lord hindi masaya, don't go for it. Don't go for it. Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagkat yung bagay na nakasisya sa puso ng Panginoon ay makabubuti sa iyo at magbibigay luwalhati sa kanyang pangalan. Hindi lang sapat na ikaw ay maging masaya, dapat mapasaya mo si Lord. Lahat po tayo mga kapatid, tulad ng binabanggit ko kanina, namamali tayo. Pero mapapasaya mo si Lord pag nagpapambaba at lumapit sa Kanya. Panginoon, mali po ako. Patawarin mo ako, Panginoon. Alam niyo, pag ginawa mo yun, kahit nagkamali ka, natutuwa si Lord kasi lumapit ka sa Kanya. Nagpakumbaba ka sa Kanya. Nakikinig mo pa kayo lahat? Ang hindi natutuwa si Lord, yung mali na, nagpapatuloy ka pa sa mali. Hindi natutuwa si Lord. Kasi alam niya, ikaw rin ang masasaktan. Ikaw rin ang nahirapan. Pag alam mong mali, alam mong hindi nakakasiya sa puso ng Diyos, nagpatuloy ka, hindi naman masasaktan. Hindi naman masasaktan si Lord.
Di man mahirapan si Lord, ikaw ang mahirapan. Ikaw ang magdudusa. Ikaw ang masasaktan. Ikaw ang masusugatan. Si Lord ulit. Ang kinalulungkot lang ni Lord, pag nakita niyang nagdudusa. Ang ibig sabihin? Kaya nga, hinahatak ka niya sa Kanya para patawarin ka, para maalin ka, para bigyan ka ng lakas, para magbago ang buhay mo at maliwanagan ang buhay mo. Kaya po tayo dinadala ni Lord dito kasi gusto niya magliwanag ang buhay natin. Every Sunday that you're coming here, sina-charge up ka ni Lord para sa ganoon magliwanag ka at lalo pang magliwanag. Amen po ba? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, si Lord, liwanag na siya. Wala nang problema kay Lord. Ang gusto lang niya, ikaw magliwanag. Amen po ba? Kaya dinadala ka niya rito kasi gusto niya magliwanag ka. Gusto niya ang buhay mo gumanda, sumagana ang munlad, maging mapayapa, panatan, matuwid, at kaaya-aya sa lahat sa mamamagitan ng Panginoon. Sa malaot madali, sa kalahat-hatan, si Lord ang source ng liwanag na to. At kailangan natin lahat si Lord. At kailangan natin ang kanyang salita. Kasi yung salita niya ay pagkain ng ating mga kaluluwa at spirito na magbibigay lakas sa atin para makapamuhay sa liwanag. Yung salita niya, nagcha-charge up sa buhay natin. Para hindi po tayo malobat. Para hindi po tayo magdilim. Nakikinig po ba kayong lahat? At mag-blackout po yung ating mga gadget. Kinakailangan mong ma-charge up. At ang charging is the Word of God. Kaya nga, you need to come. You need to come. You need to listen. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sa dakong huli at sa aking pagbubukas, paano po, how do we treat the light? Paano po natin itatrato? Paano gagawin natin sa liwanag? Mga kapatid, una sa lahat, you need to seek the light. Kinakailangan hanapin mo ang liwanag. Ano po bang kalooban ng Panginoon? Ano po bang sinasabi mo? Kinakailangan hayaan mong lumapit ang buhay mo at maitulik yung buhay mo kay Lord sapagat siya ang liwanag. Amen po ba? Kung nakatagpuan mo na si Lord, well and good that you have sought the light. Dahil nung hinanap mo siya, nasumpungan mo siya, nagliwanag ang buhay mo. Sa mga iba na hindi pa, you need to seek the light. Ang light ay si Lord at ang salita ni Lord. Hindi pwede pag-iwalayin. Basta ako kay Lord lang. Kaya lang wala akong panahon sa salita ng Diyos. Mga kapatid, you need both. Kinakailangan mo kasi si Lord, ang kanyang salita, iisa lang yan. Pag tunay kang kumikilala kay Lord, tinatanggap mo si Lord, you need to accept the Word of God. Pag hindi mo, pag si Lord lang, hindi kasama ang salita niya, kulang mga kapatid. Hindi ka ganap na maliliwanagan. Pangalawa mga kapatid, after that you have sought the light, you need to stay with the light. Kinakailangan manatili ka sa liwanag. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Kinakailangan nasa liwanag ka. Ako po ay sanay po ako matulog ng maraming ilaw. Alam ko marami kasi kung makasama hindi sila makatulog pag merong ilaw, no? Kaya ako meron ako pag meron kaming mga gatherings, natutulog kami sa hotel, sa mga pag maraming mga conferences. Ako, pag yung mga kasama ko, gusto nila puro patay ang ilaw. Ako gusto kami nakikitang ilaw. Ayokong pumikit ang mata ko nang wala akong nakikitang ilaw. Wala akong naanilan ng ilaw. No? Hindi ako makatulog ng gano'n. Gusto ko laging may liwanag kasi bata pa ako, yung nanay ko, pag natutulog kami, laging may ilaw. Kaya ako'y nasanay na laging may ilaw. Kung hindi man maliwanag, basta may ilaw. May ilaw na ibang isang bahagi. Kaya pag natutulog kami sa hotel room, minsan dumalo kami ng conference Sierra Madre Hotel, Sierra Madre Suites. Siyempre patay lahat ng ilaw. Buksan natin yung dun sa CR. Pag bukas yung sa may CR, yung liwanag, gusto ko pag ako'y pumikit, nakatutok ako rin sa liwanag. Mga kapatid, you need to stay in the light. Hinakala manatili ka sa liwanag. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Manatili ka sa liwanag, manatili ka sa salita ng Diyos. Amen. Isa pa mga kapatid, you need to bring the light. Kinakailangan dala-dala mo yung liwanag. Are you listening? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Pag ikaw alam niyo po ang sabi ng banal na kasulatan, ang mundong ibabaw ay puno ng kadiliman. Pag naglakad ka sa mundo, dapat may taglay kang liwanag. Dala-dala mong liwanag. Sabi ko nga, pag meron kang sasakyan sa gabi, dapat may ilawan. Dapat may liwanag. Dapat bukas yung headlight. Walang kwenta yung headlight mo kung hindi doon naman.
kinakailangan nagliliwanag. Kinakailangan may dala kang liwanag. Pag maglalakad ka sa dilim ng gabi, kinakailangan may ilawan ka. At dapat yung ilawan mo nagliliwanag. Hindi ka makakalakad, hindi mo alam ang direksyon ng patutunguhan mo pag walang liwanag. Kinakailangan mong ilaw ng flashlight, kinakailangan mong gasera, kinakailangan mo kahit yung liwanag ng cellphone mo, kinakailangan mo basta't may liwanag. Kasi pag walang liwanag, malamang maligaw ka. O malamang baka kung saan ka damputin. Kasi walang liwanag. You need to bring the light. Dapat daladala mo si Lord. Dapat si Lord nasa buhay mo. Nakikinig po ba kayong lahat? In whatever area of your life, you must be guided by the light. Who is the Lord and the Word of God? Na ang liwanag ay walang iba kundi si Lord at ang salita ng Panginoon. Pag may mga desisyon ka sa buhay mo, Lord, ano po ba ang tama rito? Kinakailangan matanglawan ka ng pagdedesisyon. Ang desisyon mo ay dapat may tanglaw ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang liwanag na mag-guide sa iyo sa tamang desisyon ng iyong buhay. Amen po ba? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. And of course, wala nang pinakamaganda. Live with the light. Mabuhay po tayo ng may liwanag. Kaya nga pag gabi, nagbubukas tayo ng mga ilaw. Bakit? Kahit gabi, dumilim, kinakailangan natin yung liwanag. Pag araw, maliwanag. Maganda po, may liwanag. Nakakagalaw tayong maganda. Pero pag gumabi na, makikita nyo, hindi na lahat nakakagalaw ng ganon kasi madilim na. Malibang magkaroon ng liwanag. Kinakailangan natin ng liwanag. Kaya pag dumilim na, sisindihan na natin lahat ng ilaw ng bahay natin para makagawa tayo, para maiayos natin, para malinis natin. Tingnan nyo po, pag naglinis kayo sa isang madilim na lugar, kala nyo super linis na. Pero dahil naglinis kayo ng walang liwanag, pagbukas nyo ng ilaw na lahat, madudumi pa. Madudumi pa yung mga sulok-sulok, hindi pa ganang lumanis. Bakit? Nilinis sa ilalim ng kadiliman. Kinakailangan ng paglilinis, nasa ilalim ng liwanag. Are you listening? Amen. Hindi mo ganap na maayos at malilinis ang buhay mo kung wala ka kay Lord. Kailangan mo si Lord. Kailangan mo ng liwanag para maayos ang buhay mo. Are you listening? Amen. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Amen. Kaya nga mga kapatid sa araw na ito, nasa liwanag ka na ba? Kung ikaw ay nasa liwanag na, magpatuloy ka sa liwanag. Kung wala pa, lumapit ka sa liwanag. Ang liwanag ay walang iba kundi si Jesus. Nasasabihin mo, Panginoon, kailangan mo ng liwanag sa buhay mo. At pagka buong puso ang paglapit mo kay Lord at paghahanap mo ng liwanag na yan, makakatagpo mo si Lord, diliwanagan ka. Tayo kong lahat, karamihan na narito, nasa liwanag na po tayo. Amen. You need to stay in the light. Manatili ka sa liwanag. Magpatuloy ka sa liwanag. Magpatuloy ka kay Lord at magpatuloy ka sa salita ng Diyos. Mapapabuti ka, mapagpala ka, aangat ka, gaganda ang buhay mo sa sagana ng buhay mo, at magtatagumpay ka sa buhay nito. Mga kapatid, attracted ang mga tao sa liwanag. Attracted sila sa atin kasi ang liwanag natin hindi sa atin. Liwanag na galing kay Jesus. Amen po ba? Pero magpalapakan natin malakas ng mga kapatid. Mga kapatid, tayo po lahat tayo magpapagigit. Ako kayo mananalangin. Panginoon, maraming salamat. Nagpapasalamat kami na naging liwanag ang aming mga buhay kasi niliwanagan po kami, Panginoon. Kayo ang liwanag na taglay po namin, Panginoon. Hindi kami magkakaroon ng liwanag apart from you. Thank you, Lord, that you are the light of the world. At dahil sa liwanag niyo na inilagay sa aming mga buhay, dalangin namin lalo pa kami magliwanag, magdingding habang lumilipas sa mga panahon. At sa ganoon, maluwalhati ko ang inyong dakilang pangalan sa aming mga buhay. Mga kapatid, lahat ng kanang kamay lagay sa tapat ng puso. Lagay niyo po yung kanang kamay niya sa tapat ng inyong puso. Sumunod po kayo sa akin sa panalangin. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, kayo po ang liwanag ng aking buhay. Sa araw na ito, gabayan ako, liwanagan, sa bawat araw ng buhay ko, sa magitan ko, ng inyong pag-ibig, biyaya, at sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat po sa araw na ito. Taglay ko ang liwanag. Mamumuhay ako sa liwanag. Dadalhin ko ang liwanag dito. Ngayon at habang buhay.
Salamat po, Panginoon, sa inyong liwanag. Kayo ang liwanag ng buhay ko nito. Sa ngalan ni Jesus. Ako nang mananangin, Lord, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat po, niliwanagan niyo po kami. Pero hindi lang ngayon, kundi sa bawat sandali ng buhay namin. Kailangan namin ng liwanag po ninyo. Kailangan namin ng pagpapala ninyo. Kailangan namin ng gabay ng inyong mga salita. Narito, Panginoon, ang inyong mga anak. Narito ang bawat isa po, Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon, ngayon sa madarating na araw. Saan man kami paroroon, sa aming mga kaibigan, sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa eskwelahan, sa church, sa panglimang lugar, hayaan niyong ang makita sa amin ay ang liwanag na galing sa Panginoon. Liwanag na galing sa aral ng salita ng Panginoon. At sa pamamagitan nito, mag-a-attract pa, Panginoon, ng maraming blessing, miracle, healing, prosperity, breakthroughs, and victories. Ang liwanag nito na bigay ng Panginoon sa buhay namin lahat. Lord, thank you for everyone. Just cover us continually with the power of the blood of Jesus. And I pray, ang aral kong napakinggan namin ay lakipan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa ganon, Panginoon, taglayin namin ang liwanag at magliwanag pa kami ng magliwanag. Tulad ng sabi ng aklat ng kawikaan, for the path of the just is as the shining light that grows brighter and brighter unto the perfect day. Let the brightness that you've given us, Lord, ay lalo pang magliwanag sa mga darating pang panahon ng buhay namin. Sa ganon, maluwalhati po kayo sa buhay ng bawat isa. We give you praise and we give you honor. In Jesus' name, lahat magsabi ng Amen. At palakpakan natin malakas ang ating